Nagbubukas ang pelikula sa Virginia noong 1864 sa ikatlong taon ng American Civil War. Isang batang babae na nagngangalang Amy ang nakikitang naglalakad sa kakahuyan na nangangalap ng mga kabute. Ilang sandali pa, napadpad siya sa isang sundalo ng Unyon na dumudugo ng husto ang binti. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang John McBurney at nagtanong kung saan siya nanggaling. Ipinaliwanag ni Amy na nakatira siya sa isang malapit na boarding school kasama ang 4 na iba pang estudyante, isang guro, at ang may-ari ng paaralan, si Miss Martha. Nang marinig ito, hiniling ni John na dalhin siya roon at bagaman mula siya sa panig ng kaaway, pumayag ang mabait na batang babae na tulungan siya. Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa boarding school at agad na bumagsak si John sa harap ng pintuan. Nagulat ang mga babae sa gwapong lalaki, kaya binuhat nila ito sa loob ng gusali at inilagay sa music room. Pagkatapos ay inutusan ni Martha si Amy na maglagay ng asol na tela sa bakod para magbigay ng senyales sa patrol na mayroong pumasok sa kanila na kaaway. Gayunpaman, nang makita ang kritikal na kondisyon ng lalaki, nagbago ang isip niya at nagpa siya na maglagay nito pagkatapos lamang na gumaling ito. Pagkatapos, inalis ni Martha at ng guro ng paaralan na si Edwina ang mga shrapnel sa kanyang binti at tinahi ang sugat. Nang lumabas sila ng silid, sinabi ni Amy sa lahat ang pangalan ng lalaki, ngunit sinabi ni Martha na hindi nila kailangang kilalanin siya dahil hindi siya magtatagal dito. Maya-maya, habang naghuhugas ng mukha si Martha, nagulat siya sa isang malakas na kampana. Dumating na pala ang patrol kaya nagmamadaling pumunta si Martha sa gate para batiin sila. Pagkatapos ay binalaan siya ng kapitan na maraming kalaban na sundalo ang nasa malapit at dapat siyang mag-ingat. Sumang-ayon si Martha at humingi sa kanya ng ilang bala para sa baril ng kanyang ama. Ipinaliwanag niya na dahil sa panganib ng digmaan, mas magiging ligtas siya kung mayroon siyang armas para maipagtanggol niya ang sarili niya. Ang kapitan ay nagbigay sa kanya ng ilang mga bala nang walang pag-aalinlangan at ang patrol ay umalis. Samantala, gumaan ang pakiramdam ng mga batang babae na nanunood sa bintana dahil hindi ibinigay ni Martha si John. Hindi pa nga sila nagkakaroon ng pagkakataon na makilala siya ng lubusan. Kinaumagahan, pinuntahan ni Amy si John at napansin niyang bumuti ng husto ang kanyang kalusugan. Pagkatapos ay tumungo siya sa kusina kung saan nagtutulungan ang lahat sa paghahanda ng pagkain. Lahat pala ng mga babae ay nakasuot ng magarbong damit, marahil para mapabilib ang gwapong lalaki. Maya-maya, pumasok si Martha sa music room para tingnan si John na ngayon ay nagising na. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat na kinuha siya nito at inalagaan siya kapag kailangan niya ito. Gayunpaman, malamig na ipinaalala ni Martha sa kanya na ang kanyang presensya ay hindi tinatanggap dito at siya ay hindi isang panauhin. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sa silid ang isang teenager na babae na nagngangalang Alicia at nag-aalok ng tulong sa anumang bagay ngunit marahas siyang sinabihan ni Martha na umalis na sinasabing walang mga estudyanteng pinahihintulutang pumasok. Sa hapon ay nilapitan ni Edwina si John at inabutan ito ng sabon para linisin ang sarili. Nagsimula silang mag-chat at ibinunyag ng lalaki na tumakas siya sa larangan ng digmaan dahil ayaw niyang mamatay. Pagkatapos ay tinanong niya si Edwina tungkol sa kanyang buhay at ibinahagi niya na siya ay mula sa Richmond at madalas na naglalakbay para sa negosyo ng kanyang ama. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, malandi na sinabi ni John na hindi pa siya nakakita ng kasing ganda niya. Nang tanungin niya ang tungkol sa kanyang pinakadakilang hiling, sumagot si Edwina na gusto lang niyang umalis sa lugar na ito. Nang maglaon ng gabing iyon, nagtitipon ang mga batang babae para sa panggabing panalangin kung saan humiling si Alicia ng pahintulot na gumamit ng banyo. Gayunpaman, sa halip na pumunta doon, dumiretso siya sa silid ni John at mapusok siyang hinalikan. Natigilan siya sa nangyari pero hindi humimik si Alicia at pasimpleng bumalik para samahan ng iba sa pagdarasal. Kinabukasan sa hapunan, iminungkahi ni Martha sa mga babae na dapat silang manalangin kasama si John ngayong gabi. Sumang-ayon ang lahat at tumuloy sila sa silid kung saan nagpasya silang magpatugtog ng musika bago magdasal ngunit ilang sandali pa ay may kumatok sa pinto ng paulit-ulit na ikinatakot ng mga babae. Sinabihan sila ni Martha na manatili at lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Di nagtagal, bumalik siya at ibinunyag na 2 sundalo lamang kung saan siya ay nag-alok ng pagkain. Ito ay humantong sa isa pang debate tungkol sa kung dapat nilang ibigay si John o hintayin itong gumaling. Nagsimula silang bumoto at gusto ng lahat na manatili siya kaya walang pagpipilian si Martha kundi pumayag. Nang maglaon ng gabing iyon, pagkaalis ng mga sundalo, inanyayahan ni Martha si John na uminom ng brandy at pumayag siya. Umupo sila sa tabi ng bonfire, umiinom at nag-uusap tungkol sa kanilang buhay.
Ang matigas na Martha ay nagsimulang lumambot kay John na tila kaakit-akit at mapagmanipula. Pinupuri niya ang kanyang lakas at inaangkin kung gaano siya nagmamalasakit sa mga babae. Pagkatapos ay tinanong ni John kung nagkaroon na ba siya ng katuwang sa kanyang buhay bago pa mangyari ang digmaan, kung saan tumugon si Martha na, oo, na may malungkot na ekspresyon. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumuti ang kalusugan ni John at nagsimula siyang maglakad sa tulong ng isang tungkod. Napansin niyang napabayaan ang hardin sa paligid ng bahay, kaya sinimulan niyang ayusin ang mga palumpong ng rosas, binunot ang mga damo, at pinutol ang puno. Sa isang pahinga, dinadalhan siya ni Amy ng tubig at nag-usap sila. Sinabi ni John na siya ang kanyang matalik na kaibigan dahil siya ang nagligtas sa kanya. Dahil dito, labis na ikinatuwa ni Amy at tuwang-tuwa siyang tumakbo sa bahay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napahinto siya ng isang nagseselos na si Alicia na nagtanong kung si Amy ay nilalandi si John gaya ng ibang mga babae na kasama ni John. Samantala, patuloy na nagtatrabaho si John at napansin niya si Edwina na pinagmamasdan siya mula sa isang bintana. Hindi nagtagal ay nilapitan siya ni Martha na nagpasalamat sa kanyang pagsusumikap. Pagkatapos ay napansin niya ang kanyang binti at binanggit na dapat na siyang umalis sa pagtatapos ng linggong ito. Nang marinig ito, isang nag-aalalang John ang nagmungkahi na maaari silang kumuha ng hardinero dahil marami pang dapat ayusin dito. Sinubukan niyang mga tuwiran kay Martha na nagsasabing natatakot siyang maibalik sa labanan, ngunit tila nakapagdesisyon na ito. Sa lalong madaling panahon, ang balita ay nakarating sa iba pang mga batang babae na nalulungkot na marinig na si John ay kailangang umalis. Kaya naman nakumbinsi nila si Martha na anyayahan siya para sa hapunan dahil palagi siyang kumakain ng mag-isa sa kanyang silid. Pagkatapos, binisita ni Edwina si John, sinabing ayaw niyang umalis siya. Sumagot siya na ayaw din niyang umalis at umamin na may nararamdaman siya para dito. Si Edwina ay may pag-aalinlangan, ngunit iginiit ni John na gusto niya siya mula noong una silang nagkita at natakot lamang. Sinabi niya na pagod na siya sa digmaan at niyaya niya itong tumakas kasama niya para magpakasal. Nang marinig ito, naantig si Edwina at naghalikan sila, ngunit agad silang umatras nang dumating ang iba pang mga babae at inanyayahan si John sa hapunan. Sa gabi, ang lahat ng mga batang babae ay nagbibihis sa kanilang pinakamahusay na damit upang mapabilib si John. Pinuna ni Martha ang nakalantad na balikat ni Edwina at hiniling na takpan niya ito. Ngunit biglang binago ni John ang paksa at nagsimulang magsalita tungkol sa masarap na apple pie. At sa pamamagitan ng apple pie, ang ibig niyang sabihin ay ang balikat nito. Ipinagmamalaki ni Alicia na siya ang gumawa nito na labis na ikinainggit ni Edwina. Sinabi niya na ito ang kanyang recipe at binibigyang diin din ni Amy na pumili siya ng mga mansanas mula sa kakahuyan. Pagkatapos ay bumulong si John sa tenga ni Edwina na napakaganda niya at humiling ng pahintulot na bisitahin siya mamaya. Pagkatapos nito, nag-toast siya kay Martha na sinasabing siya ang pinakamatapang na babae na nakilala niya. Pagkatapos ng hapunan, ang lahat ay tumungo sa kanilang mga silid at si Martha at John ay nakatayo sa kanyang pintuan, malapit sa isa't isa. Malapit na silang maghalikan ng magingay ang mga babae sa itaas at bumulaga sa kanila. Nang maglaon ng gabing iyon, binuksan ni Edwina ang pinto at nakita niya si Alicia at John na nagmamahalan. Nag-iwan ito ng pagkabalisa sa kanya at agad siyang tumakbo palayo doon habang sinusundan siya ni John upang bigyang katwiran ang kanyang sarili. Gayunpaman, tumanggi siyang makinig at itinulak siya palayo na naging sanhi ng pagkahulog niya sa hagdan at nabali ang kanyang buto. Nang marinig ang kaguluhan, dumating si Martha at ang mga batang babae upang mag-imbestiga. Laking gulat nila nang makita ang isang walang malay na si John sa ibaba ng hagdan, ang kanyang binti na nasugatan, na ngayon ay nabali na. Pagkatapos ay gumawa si Alicia ng isang peking kwento na sinasabing sinasalakay siya ni John nang pumasok si Edwina. Nagulat siya, naniwala ang lahat sa kanya at dinala nila siya sa kanyang silid. Pagkatapos ay sinuri ni Martha ang kanyang binti at napagpasyahan na ang tanging paraan upang mailigtas siya ay tumawag ng doktor na hindi niya magawa. Kaya naman, nagpasya siya na dapat nilang putulin ang kanyang binti upang maiwasang lalo itong ma-infected. Hiniling niya kay Edwina na kumuha ng lagare at isang anatomy book at ang naliligalig na babae ay lumuluhang nag-obliga. Sa umaga, ang mga batang babae ay nagdaraos ng isang maliit na seremonya sa bakuran upang ilibing ang binti ni John. Samantala, sa loob ng bahay, nagising siya at natakot nang matuklasan na nawawala ang isang paa niya. Nagsimula siyang sumigaw dahil sa galit at hindi nagtagal ay dumating sina Martha at Edwina upang pakalmahin siya.
Humingi sila ng paumanhin at sinubukang ipaliwanag na kailangan nilang putulin ang kanyang binti upang mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit inakusahan ni John ang dalawa na pinutol nila ang kanyang binti dahil pumunta siya sa silid ni Alicia kaysa sa kanila. Tinawag niya silang mapaghiganti na mga asong babae at sinimulan silang isumpa ng mga mapang-abusong salita. Ikinulong siya ng isang takot na si Martha sa silid, ngunit patuloy siyang sumisigaw na ikinatakot ng lahat sa bahay. Makalipas ang ilang oras, nang tuluyang kumalma si John, binisita siya ni Alicia at humingi ng tawad sa nangyari. Nagiging malinaw na sila ay nagkakaroon ng isang relasyon at sinusubukan niyang palakasin ang loob sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay magiging malakas sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang bigong lalaki ay agresibong hinawakan ang kanyang buhok at hiniling na nakawin niya ang mga susi ng silid mula kay Martha. Noong una ay tumanggi si Alicia at sinabing maaari siyang malagay sa malubhang problema, ngunit kapag patuloy niyang sinasaktan siya ay wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag. Sa hapon ay nagtitipon ang lahat sa silid kainan at tinatalakay kung ano ang dapat nilang gawin kay John. Ang mga batang babae ay natatakot sa kanya at nais na siya ay umalis sa lalong madaling panahon dahil kahit na si Alicia ay ayaw na sa kanya. Ngunit patuloy na ipinagtatanggol ni Edwina ang kanyang mga aksyon dahil sa sandaling si John ay lumitaw sa ibaba na may hawak na saklay at ipinahayag na nakuha niya ang revolver ni Martha. Muli niyang inakusahan sina Martha at Edwina na pinutol ang kanyang binti dahil lang sa hindi pagtulog kasama nila. Kinilabutan dito si Amy at inaangkin niya na ang kanyang pagsigaw ay nagpapatakot sa kanyang alagang pagong. Ngunit inagaw ni John ang pagong mula sa kanya at tinapaktapakan ito hanggang sa mamatay. Iniwan ng kaawa-awang babae na naguguluhan, ito ay tila sa wakas ay nagpakalma kay John. Samantala, ang lahat ay nagsimulang matakot, kaya binigyan ni Martha si Amy ng isang asul na tela at hiniling sa kanya na itali ito sa kanilang pintuan. Ito ay magsisilbing hudyat sa pagdaan ng mga tropang Confederate na narito ang isang sundalo ng Unyon. Nagobliga ito at itinali ng batang babae ang asul na tela, ngunit sa kasamaang palad, sinundan siya ni John at agad itong tinanggal. Ang isang takot na si Amy ay tumakbo palayo ngunit ang galit na lalaki ay nagsimulang habulin siya. Ilang sandali pa ay narinig ni Martha si Amy na sumisigaw at nagmamadaling lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang kamalig kung saan tinatakot ni John si Amy gamit ang baril at pinagbantaan siyang sasaktan. Mabilis na namagitan si Martha para pigilan ang sitwasyon at pinapasok siya sa bahay para makapag-usap sila ng mahinahon. Sa pagbabalik sa bahay ay tiniyak ni John sa mga babae na hindi niya sinasadyang saktan sila. Ibinunyag niya na siya ay nabalisa lamang dahil sa pagiging may kapansanan at nararamdaman na ang kamatayan ay mas mabuti kaysa sa buhay na ito. Pagkatapos nito, nagbanta siya na kapag sinubukan nilang saktan siyang muli, babarilin niya silang lahat. Pinaputukan pa ni John ang isang chandelier para patunayan na hindi siya nagbibiro. Pagkatapos ay umakyat siya sa hagdan at agad na sinundan siya ni Edwina. Nilapitan ni Edwina si John at sinubukang akitin ito nang hindi nag-aksaya ng oras. Bagaman ang lalaki ay nag-aalangan sa una, sa huli ay sumuko siya sa kanyang mga pagnanasa at agresibong nakipag-ibigan sa kanya sa sahig. Sa baba, ang iba ay nagsisikap na humanap ng solusyon sa naging problema ni John. Iminumungkahi ng mga batang babae na bitayin o sunugin siya, ngunit ayaw ni Martha na gumawa ng gayong kalupitan. Sinabi ng isa sa mga batang babae na gustong-gusto ni John ang mga mushroom at nagpa siya si Amy na maghanap nito ng may mga lason para maipakain sa kanya. Sa tingin ni Martha, ito ay isang magandang ideya at ang lahat ng mga batang babae ay nagpa siya na ipatupad ang planong ito nang hindi nagpapaalam kay Edwina. Ang eksena ay pagkatapos ay pinuto sa gabi kung saan ang lahat ay nagbibihis para sa isang malaking magarbong hapunan. Lumilitaw na mas naging maganda ang mood ni John matapos maging intimate kay Edwina at tinanggap niya ang imbitasyon sa hapunan. Habang kumakain, nakaramdam siya ng kahihiyan sa kanyang mga ginawa at humingi ng tawad sa lahat ngunit hindi nito napigilan ang mga batang babae na magbago ang kanilang isip at nag-aalok sila sa kanya ng mga espesyal na mushroom na pinili ni Amy. Tinanggap ito ni John ng walang pag-aalinlangan at magiliw ding ipinasa kay Edwina. Kakainin na niya ang mga ito ngunit pinaalalahanan siya ng iba na ayaw niya sa mushroom na sinang-ayunan naman ni Edwina. Samantala, gustong-gusto ni John ang mga kabute at sinabing ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya. Ngunit bigla siyang nagsimulang mahirapang huminga. Nag-aalala si Edwina para sa kanya ngunit ang iba ay tila walang pakialam at nagsimulang magsalita ng mga walang kwentang bagay. Hindi nagtagal, ang sundalo ay bumagsak sa lupa at si Edwina ay nalungkot nang mapagtanto na siya ay nalason. Kinaumagahan, makikita natin ang mga babae na tinatahi ang labi ni John sa isang puting sako.
Inilagay nila ang kanyang katawan sa labas ng gate at nagsabit ng asul na tela para mahanap siya ng mga susunod na sundalo. Sa pagtatapos ng pelikula, bumalik ang lahat sa kanilang normal na gawain na parang walang nangyari maliban kay Edwina. Nakitang-kita ang pagkabalisa. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.